Hello, kamusta? At welcome back sa channel ko. Kung pagod ka na sa taong laging may dahilan pero walang oras sa'yo, tara usap tayo. Napansin mo ba, may mga taong sobrang bilis mag-reply sa iba, pero pag ikaw na, parang biglang nawawala. Yung tipong online naman siya, active sa stories, may time makipagkulitan sa iba, pero sa'yo, scene lang. O minsan, walang scene, walang reply, parang hangin ka lang. Tapos ikaw, eto ka, nag-iisip, busy lang ba siya? O wala na talaga siyang pakialam? Kung nakarelate ka, pakinggan mo to. Kasi hindi ka nag-iisa. Maraming tao, lalo na yung nasa edad na medyo may pinagdaanan na, mga 25 pataas, nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Hindi na ito teenage drama lang. Ito yung klaseng emotional confusion na tahimik, pero mabigat. Kasi habang tumatanda tayo, mas nagiging importante yung oras, yung effort, at yung respeto sa isa't isa. At sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin kapag wala siyang time sa'yo. Hindi lang yung obvious na dahilan, kundi yung mga bagay na minsan ayaw nating aminin sa sarili natin. Yung mga senyales na baka hindi na tungkol sa pagiging busy, kundi tungkol na sa priorities. At higit sa lahat, pag-uusapan natin kung ano ang pwede mong gawin, hindi para pilitin siya, kundi para hindi mo na kailangang maghabol. Alam mo, may isang simpleng katotohanan na minsan masakit tanggapin, pero kailangan. Kung gusto ka ng isang tao, gagawa siya ng paraan. Hindi perfect, hindi laging available, pero mararamdaman mo na gusto kanyang kausapin. Kahit gaano pa siya ka-busy, may maliit na space dyan na ilalaan niya para sa'yo. Kahit simpleng kumain ka na ba o ingat ka today, hindi yan mahirap ibigay kung may pakialam. Pero kung paulit-ulit mong nararamdaman na ikaw lang ang nag-e-effort, ikaw lang ang nag-i-initiate. Ikaw lang ang naghihintay. Hindi na yan tungkol sa time. Diyan papasok yung unang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi lahat ng busy ay totoo. Oo, may mga taong talagang busy. May trabaho, may pamilya, may responsibilities. Pero tandaan mo, lahat tayo may 24 hours sa isang araw. At sa loob ng 24 hours na yan, pinipili natin kung saan mapupunta ang oras natin. So kung kaya niyang mag-scroll ng ilang oras, makipag-usap sa iba, manood ng videos. Pero sa'yo wala siyang kahit 2 minutes para mag-reply. Hindi problema ang oras. Priority ang problema. At masakit yun, oo. Kasi ibig sabihin, hindi ka kasama sa top list niya. Hindi ka kasama sa kailangan kong bigyan ng oras kahit konti. Pero ito ang mas mahalagang tanong. Bakit ka pa nananatili sa sitwasyon na parang ikaw yung extra lang? Minsan kasi, hindi natin namamalayan. Nasasanay tayo sa bare minimum. Yung konting reply, konting attention, konting lambing, pinapalaki natin sa isip natin. Ginagawa nating okay na yan kahit deep inside, alam mong kulang, parang gutom ka. Tapos may nagbigay sa'yo ng isang kutsarang kanin. Sa sobrang gutom mo, nagpapasalamat ka pa. Kahit alam mong hindi ka mabubusog dun. Ganon din sa atensyon. Kapag kulang, kulang talaga. Hindi mo pwedeng i-justify yan ng at least nag-reply siya. Kasi kung paulit-ulit na ganon, hindi na yan effort, routine na lang yan para hindi ka tuluyang mawala. Ngayon, isipin mo to. Kung may taong consistent na walang time sa'yo pero ikaw, palaging may time para sa kanya, ano ang ibig sabihin nun? Simple lang, mas mahalaga siya sa'yo kaysa ikaw sa kanya. At walang masama dun kung mutual. Pero kung hindi, dun nagsisimula yung unti-unting pagkaubos mo. Dahil habang nagbibigay ka ng nagbibigay, pero hindi ka naman napupunan. Darating yung point na mapapagod ka na lang. Pero minsan, kahit pagod ka na, kapit ka pa rin. Kasi umaasa ka na baka magbago. Baka isang araw, magising siya at ma-realize niya na importante ka. Pero tanungin kita, ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na siguro bukas iba na? Ilang beses ka nang umasa? At ilang beses ka nang na-disappoint? Dito papasok yung isa pang mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka kayang pahalagahan. Kasi ang totoo, kahit anong gawin mo, kahit gaano ka pa kabait, ka-understanding, ka-patient, kung hindi ka niya priority, hindi ka niya priority. Hindi yan project na pwede mong ayusin. Hindi yan puzzle na kailangan mong buuin. Desisyon niya yan. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin, hindi ikaw ang pinipili niya. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nun na wala kang value. Hindi ibig sabihin nun na kulang ka. Ang ibig sabihin lang, mali yung taong binibigyan mo ng atensyon. Kasi ang tamang tao,
Hindi ka papahirapan magtanong kung importante ka ba o hindi. Hindi ka iiwan sa scene. Hindi ka pahihintayin ng walang kasiguraduhan. Ang tamang tao, kahit busy, gagawa ng paraan para iparamdam na may lugar ka sa buhay niya. Kaya kung ngayon, nararamdaman mo na parang ikaw lang ang may effort, baka oras na para tanungin mo ang sarili mo. Hanggang kailan ko to titiisin? Hindi para magalit, hindi para magdrama, kundi para maging honest ka sa sarili mo. Kasi habang pinipili mong manatili sa sitwasyon na hindi ka pinapahalagahan, ikaw mismo ang naglalagay sa sarili mo sa second option at hindi ka ginawa para maging option lang. Sa susunod na bahagi ng usapan natin, mas lalalim pa tayo. Hindi lang tungkol sa kanila, kundi tungkol na rin sa iyo. Sa kung paano mo hinahayaan at kung paano mo mababago ang cycle na tunang hindi nawawala ang respeto mo sa sarili mo. Minsan hindi lang talaga tungkol sa kanila. Masakit man aminin, pero may parte rin dito na tungkol sa kung paano natin hinahayaan na tratuhin tayo. Kasi kung paulit-ulit na niyang pinapakita na wala siyang time sa'yo, pero ikaw, andyan ka pa rin. Laging available, laging naghihintay, laging umaasa. Anong mensahe ang naipapadala mo? Parang sinasabi mo na rin na, okay lang kahit ganito, kahit konti lang, tatanggapin ko. At doon nagsisimula yung pattern. Hindi niya kailangang mag-effort kasi alam niyang nandyan ka pa rin. Hindi niya kailangang magpaliwanag kasi hindi ka naman umaalis. Hindi niya kailangang baguhin ang behavior niya kasi wala namang consequence. Parang tindahan niya na kahit hindi maganda ang serbisyo, may bumabalik pa rin customer. Anong dahilan para mag-improve, diba? Ganon din sa relasyon. Kapag walang boundaries, walang dahilan para respetuhin ang oras at emosyon mo. Kaya minsan, hindi sapat na maintindihan mo siya. Kailangan mo ring maintindihan ang sarili mo. Bakit ka pa rin kumakapit? Takot ka bang mawalan? Takot ka bang mag-isa? O baka iniisip mo na, sayang naman yung pinagsamahan? Alam mo, maraming tao ang nahuhulog sa trap na yan, yung sayang mindset. Pero isipin mo, ano ba talaga ang sayang? Yung mga nakaraan na hindi mo na mababago? O yung oras mo ngayon na patuloy mong binibigay sa taong hindi ka naman pinapahalagahan? Kasi habang iniisip mo yung sayang, hindi mo namamalayan na mas marami ka pang sinasayang sa kasalukuyan. At ito pa, may isa pang subtle na bagay na madalas nating hindi napapansin. Yung pag-justify natin sa behavior nila. Busy lang talaga siya. Ganun lang talaga siya. Hindi lang siya expressive. Narinig mo na ba sarili mo na nagsasabi ng ganito? Normal lang naman magbigay ng understanding, pero may limit yun. Kasi kung lagi mo na lang silang iniintindi, pero hindi ka naman naiintindihan, parang one-way street na yan. At sa totoo lang, hindi mo kailangang maging detective para malaman kung may pakialam ang isang tao sa'yo. Hindi mo kailangang hulaan. Hindi mo kailangang mag-analyze ng bawat galaw niya. Ramdam yon. Simple lang. Kapag gusto ka niyang kausap, kakausapin ka niya. Kapag importante ka, ipaparamdam niya. Kapag may halaga ka sa kanya, hindi ka niya iiwan sa alanganin. Pero kapag laging ikaw ang nag-a-adjust, laging ikaw ang nag-iintindi, laging ikaw ang nag-i-effort, mapapagod ka rin. At yung pagod na yon, hindi lang physical. Emotional yan. Yung tipong, kahit wala naman kayong away, pakiramdam mo drained ka na. Kasi umaasa ka sa consistency na hindi naman niya kayang ibigay. Ngayon gusto kitang tanungin ulit, pero this time, mas direkta. Kung ipagpapatuloy mo ang ganitong setup for the next 6 months, magiging masaya ka ba? O mas lalo ka lang mapapagod? Kasi minsan, kailangan nating isipin ang future version ng sarili natin. Hindi lang yung present na umaasa. Yung future mo, gusto mo ba siyang makita na mas confident, mas respected, mas at peace? O gusto mo ba siyang makita na ganito pa rin? Naghihintay sa reply, nagdududa sa sarili, nagtatanong kung sapat ba siya? Mabigat yung tanong, oo, pero importante. Kasi dito papasok yung isa pang realization na pwedeng magbago ng lahat. Hindi mo kontrolado kung bibigyan kanya ng oras. Pero kontrolado mo kung hanggang saan mo ibibigay ang sarili mo sa taong hindi marunong magpahalaga. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa paghingi ng mas maraming oras sa kanya, kundi sa pagbibigay ng mas maraming respeto sa sarili mo. Minsan kasi, akala natin strength yung pagiging laging available, laging understanding, laging patient. Pero may point na nagiging self-neglect na yan. At hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang mapanatili ang isang connection na hindi naman balanced. Subukan mong baguhin ng konti. Hindi dramatic, hindi biglaan. Pero intentional. Kung dati ikaw ang unang nagme-message palagi, subukan mong hindi muna. Kung dati, agad kang nagre-reply kahit ilang oras siyang nawala,
Subukan mong hindi agad. Hindi para maglaro ng mind games, kundi para maibalik mo sa sarili mo ang kontrol. Para maramdaman mo ulit na hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. At habang ginagawa mo yon, mapapansin mo rin ang isang bagay. Kapag hindi ka na laging available, doon mo makikita kung hahanapin ka ba niya o hindi. At kung hindi, masakit oo, pero malinaw. At minsan, mas mabuti ang malinaw na sakit kaysa sa malabong pag-asa. Kasi yung malabong pag-asa, yan ang matagal magpahirap. Yan yung araw-araw kang nag-iisip, nag-a-adjust, nag-aantay, na parang walang katapusan. Samantalang ang malinaw na katotohanan, kahit masakit sa umpisa, may chance kang mag-heal, mag-move forward, at mag-grow. At doon papasok yung susunod na mahalagang usapan. Hindi na tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung paano mo muling bubuuin ang sarili mo nang hindi nakadepende sa atensyon ng ibang tao. May kakaibang tahimik na lakas kapag dumating ka sa punto na hindi mo na kailangan ng constant na atensyon para maramdaman na okay ka. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam, kundi buo ka na kahit wala siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga problema na gusto mong may magbigay sa'yo ng oras. Normal yun. Lahat tayo gusto maramdaman na importante tayo. Pero nagiging problema lang siya kapag doon na umiikot ang worth mo. Yung tipong kapag nag-reply siya, masaya ka. Kapag hindi, parang nawawala ka. Parang roller coaster na hindi mo kontrolado. At doon ka unti-unting napapagod. Kaya ang susunod na pinaka-importante mong gawin, hindi siya hanapin, sarili mo ang balikan mo. Kasi bago pa man siya dumating sa buhay mo, buo ka na eh. May sarili kang mundo, sariling oras, sariling saya. Hindi mo lang napansin kung kailan mo unti-unting ibinigay lahat yun sa kanya. Naalala mo pa ba yung mga bagay na ginagawa mo dati na nagpapasaya sa'yo? Yung mga simpleng bagay, paglalakad sa gabi, pakikinig ng music, pakikipagkwentuhan sa mga taong totoo sa'yo, o kahit yung tahimik lang na pahinga na walang iniintinding reply? Doon ka magsimula ulit. Hindi para kalimutan siya agad-agad, kundi para maalala mo kung sino ka kapag hindi ka naghihintay. Kasi habang binabalikan mo yung sarili mo, may napapansin kang pagbabago. Hindi ka na ganun ka-sensitive sa replies niya. Hindi ka na agad nag-overthink kapag tahimik siya. Hindi ka na basta-basta naaapektuhan. At hindi dahil nagbago siya, kundi dahil nagbago ka. Mas nagiging grounded ka. Mas nagiging secure ka. Mas nagiging malinaw sa'yo kung ano ang deserve mo. At dito papasok yung isang realization na madalas nakakatakot pero sobrang freeing kapag tinanggap mo. Hindi lahat ng connection dapat mong ipaglaban. May mga tao na dadaan lang para turuan ka. Para ipakita sa'yo kung ano ang hindi mo dapat itolerate. Para gisingin ka sa mga bagay na dati okay lang sa'yo. At kapag natutunan mo na yung lesson, hindi na sila kailangan manatili. Hindi dahil galit ka, kundi dahil tapos ka na. At ang pinaka-beautiful part doon, hindi mo kailangang maghabol ng closure. Hindi mo kailangang pilitin ang ending. Minsan, ang closure nanggagaling sa sarili mo. Sa desisyon mo na, ayoko na sa ganitong klaseng trato. Simple pero powerful. At habang pinipili mo ang sarili mo araw-araw, may mapapansin kang bagong energy sa buhay mo. Mas nagiging peaceful ka. Mas nagiging confident ka. Mas nagiging attractive ka. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa mga tamang tao. Kasi ang taong marunong rumespeto sa sarili niya, hindi basta-basta tinatake for granted. Ngayon, isipin mo ulit yung tanong na bumabagabag sa'yo kanina. Wala ba talaga siyang time sa'yo? O baka naman, hindi ka lang talaga niya pinipiling bigyan ng oras? Masakit pakinggan, pero minsan yan ang totoo. At kapag tinanggap mo yon, hindi para maliitin ang sarili mo, kundi para itama ang direksyon mo. Kasi hindi mo kailangan magbago para lang magkasya sa oras ng ibang tao. Ang kailangan mo, yung taong kusang magbibigay ng oras sa'yo nang hindi mo hinihingi. Yung hindi ka iiwan sa scene. Yung hindi ka gagawing option. Yung hindi ka magpaparamdam na parang kulang ka. At oo, darating yon. Pero hindi habang nakakapit ka sa maling tao. Darating yon kapag handa ka ng bitawan yung hindi para sa'yo. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin pagkatapos mong marinig lahat ng to, sana ito yon. Piliin mo ang sarili mo. Hindi selfish yon. Hindi masama yon. Kundi yun ang simula ng mas maayos, mas totoo, at mas tahimik na buhay. Kung nakarelate ka dito, gusto kong marinig yung kwento mo. Hindi ka nag-iisa sa ganitong pinagdadaanan. Maraming tao ang tahimik na lumalaban sa ganitong klaseng sitwasyon. I-share mo sa comments kung ano yung natutunan mo o kung anong realization ang tumama sa'yo. Minsan, yung simpleng pag-share mo, nakakatulong din sa ibang tao na nakakaramdam ng pareho. At kung gusto mo ng mga ganitong usapan,
Yung hindi lang basta advice, kundi totoong kwentuhan na may lalim, suportahan mo tong video. I-like mo at mag-subscribe ka para mas marami pa tayong mapag-usapan. Alam ko hindi madali ang mga ganitong realizations, pero tandaan mo, bawat hakbang na ginagawa mo para piliin ang sarili mo, papalapit ka sa buhay na mas deserve mo. Hindi perfect, pero mas totoo, mas tahimik, at mas masaya. Kaya tuloy mo lang, kahit mabagal, kahit minsan nagdadalawang isip ka pa, ang importante umaandar ka, at sa bawat araw na pinipili mong hindi maghabol. Mas lalo mong pinapatunayan sa sarili mo na kaya mong tumayo nang hindi nakaasa sa taong hindi ka kayang piliin. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Yung hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo para lang mahalin, kasi sa tamang tao, kusa kang pipiliin. At doon na nagtatapos ang ating kwento. Sana may natutunan ka, at kung nagustuhan mo ang video na to, please click like and subscribe at i-drop mo sa comments yung thoughts mo. Gusto kong mabasa yung opinion mo.